Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Has Interviews. Mapalad po tayo ngayon na bigyang liwanag ang mga nagaganap na mga kaguluhan at tensyon sa West Philippine Sea. Kasama natin si Commodore J. Tristan Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, primarily tutok sa West Philippine Sea. Magandang araw, Commodore J. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Malu, at magandang araw po sa inyong mga viewers. Okay, wag niyo hong tawaran ang kakayanan ni Commodore. Ano po? Siya po ay may PhD mula sa isang ASEAN program na funded ng Japanese International Cooperation Agency at nag-aral din po at naging fellow sa East-West Center. Nagsulat na rin po ng ibang mga akda tungkol sa gera at military tension, ano po, sa mga tanyag na mga publications sa US. Commodore J, pag-usapan po natin itong nakaraang ilang araw. Medyo tumitindi, umiinit ang mga salita. Escalation, aggression, provocation ang nagaganap daw sa West Philippine Sea. Ano po ang tunay na ganap? Well, una sa lahat, Miss Malu, no, the reason why we're talking about itong mga aggression na to sa West Philippine Sea kasi sa ilalim ng ating Pangulong Marcos, um, naniniwala po kami na dapat itong isa publiko with our main objective na ang mga Pilipino ay magkaroon ng awareness at consciousness kung ano talaga ang nangyayari. Pangalawa, of course, for the international community na malaman nila kung gaano ka-agresibo at kung gaano ka-illegal ang mga gawain ng China dito sa West Philippine Sea. Pero it doesn't mean po na ang buong pangkalahatang West Philippine Sea ay ito ang pinagdadaanan ng mga mangingisda. Napakalawak po ng West Philippine Sea. Ang nangyaring mga insidente sa Ayungin Shoal, sa Bajo de Masinloc, dati na rin naman po nating napagdadaanan ito, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pero noon pa mang mga nakaraang administrasyon. Again, ang diferensya lang, noon hindi ito na isa sa publiko, pero ngayon pinag-uusapan na natin ngayon. Alright. Ngayon, para ho maging malinaw lang, ano, why should Filipinos care? Why should all Filipinos care about this story? Ano po ba ang mga pangunahing issue? Natural gas reserves, yaman ng dagat, teritoryo, soberanya? Ano po sa silip ng Coast Guard ang ating dinidepensa? Marami na pong may akda na naisulat dito, ang mga academic na nagsasabi kung ano ba talaga ang issue sa West Philippine Sea. Totoo po yung sinasabi nyo na maaaring itong isang dahilan na yan, natural gas sa ilalim ng Recto Bank. Pero sa paningin at punto vista rin naman po ng ordinaryong Pilipino, ito ay may kinalaman sa buhay ng mga Pilipinong nangingisda rito. Based din sa mga nakaraang interview ng GMA at ng ating mga kasamahan pa sa media, makikita, dinidescribe nila, no, isinasalarawan nila kung ano ang buhay ng pangingisda dati sa Bajo de Masinloc before 2012 at after 2012. No? Ito ang isa sa pangunahing issue natin ngayon sa West Philippine Sea. And then pangatlo, ang issue talaga natin dito, kung ang usaping sovereignty rights at soberanya. Ito ay nadesisyonan na ng International Tribunal noong 2016 at ang mga operasyon natin dito sa West Philippine Sea is also in accordance, no, sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang issue nga lang, ang China ay tahasang ini-ignore ang mga existing international law na to at sinasabi nila by historical claim, yung 10-dash line na iginuhit nila sa kabuuan ng South China Sea, ang tanging basihan para sabihing sila ang may soberanya dito sa buong karagatan na ito. Okay. Ngayon, ilinaw lang po natin, mayroong 30,000 na personnel ang Philippine Coast Guard. Ilan po yung nakalugar doon sa mga teritoryong pinag-uusapan? At parang malinaw lang din po, ano, kayo po ay hindi miyembro o bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Ano po? Sabi nila, kayo yung oldest and only humanitarian armed service na under ng Department of Transportation. Ang buong West Philippine Sea ay meron tayong siyam na occupied maritime features dito. Tatlo dito ang hindi lamang na lalagyan ng Coast Guard personnel. No? Ito yung Ayungin Shoal, which is ito kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Wala tayong Philippine Coast Guard personnel dito.
Pangalawa is yung Kota Reef. Wala rin tayong Coast Guard na nakalagak dito. At ang pangatlo is yung Rizal Reef. No? Wala rin tayong tao dito. Subalit dun sa anim, no, na maritime features na may naka-station na miyembro ng Armed Forces of the Philippines, meron tayong Coast Guard personnel dito. For each island, meron tayong 6 to 8 personnel na dinideploy dito. So, in short, roughly 50 na meron tayong personnel dito. Pero sa Pag-asa, ito yung malaking isla, no, na occupied ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At merong local community dito. On the part of the Philippine Coast Guard, we're also supporting the Department of Education by sending itong mga Coast Guard personnel namin na uma-act as additional teachers, no, para makatuwang ng Department of Education sa pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan dito sa munisipalidad ng Kalayaan. Kami ay sumusuporta din sa Department of Health dahil meron tayong mga medical personnel na dinideploy dito para humalili sa DOH sa kakulangan nila ng doktor at nurses dito sa community health center nila sa Pag-asa. Okay. So ito roughly ang mga personnel natin na nandito. And of course, ang West Philippine Sea, nasa ilalim ito ng pamumuno ng Coast Guard District Palawan, kung saan merong tayong tao na somewhere between 300 to 500 personnel. Okay. Not to mention, ma'am, yung tatlong barko natin dito. We also have yung BRP Cabra and BRP Sindangan. And of course, yung pinakamalaki natin is yung BRP Melchora Aquino. We take pride in saying na kami ang oldest humanitarian armed service ng Pilipinas. And also here in Asia, we are the oldest, no, Coast Guard service in Asia. Ang mga Amerikano po nang dumating dito right after the Filipino-American War, ang main concern nila is how can they be able to navigate, no, ang mga isla ng Pilipinas dahil sa kakulangan nila ng magme-maintain ng mga lighthouses. Kung kaya naitayo ang Bureau of Coast Guard and Transportation noong 1905. Ito ang pinakaunang ahensya na masasabi nating roots ng Philippine Coast Guard. And then from 1905, tumulong din ng Philippine Coast Guard na ipinattern sa Revenue Cutter Service ng Estados Unidos, kung saan tumulong kami sa pangongolekta ng buwis para maitayo ang isang estado ng Pilipinas dito noong panahon ng Amerikano. Nung nagkaroon na ng gera, of course, the Philippine Naval Patrol was already born. It was created as the Philippine Navy that we now know. Subalit nung panahon ni dating Pangulong Marcos, no? Kaya nga sinasabi ko lagi, ang isa sa mga pangulo na nakaisip talaga ng relevance ng Philippine Coast Guard is ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. No? Senior. Senior. Okay. Nung, during his first State of the Nation address, no? Binanggit niya ang kahalagahan na magkaroon ng isang maritime agency that is different from that of the Philippine Navy. Kung saan sinasabi niya na dapat merong isang maritime agency na mag-look after the constabulary function, no? When it comes to maritime safety, environmental protection, and even maritime law enforcement. That was 1966 as his first State of the Nation address. Kaya the following year, naipasa ang Philippine Coast Guard Law of 1967. No? Ito yung Republic Act 5173. And then, ang Coast Guard during that time ay nailagay sa ilalim ng Philippine Navy as one of the agency commands, no, na inilagay sa ilalim ng Philippine Navy. And then from 1967 until 1998, a few months bago bumaba ang ating dating Pangulong Ramos noong 1998, pinirmahan niya ang executive order. Sinasabing ang Philippine Coast Guard ay hindi na dapat ilagay sa Philippine Navy dahil may conflict of function. Kung ang Coast Guard will be conducting police powers and constabulary job, ito ay mga trabaho or activities na dapat ginagawa ng hindi isang military organization. Dahil dyan, nailagay ang Philippine Coast Guard under then the Department of Transportation and Communication or DOTC. From 1998 onwards,
Ang Coast Guard ay nakikipag coordinate, no, sa Kongreso para magkaroon kami ng sarili naming mandato because Mhm. from 1998 onwards it has always been parang pagkabahala ng Coast Guard na maaari kaming i-deactivate, no? All Kaya right. inilagay kami sa nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo because of the Princess of the Stars incident ng 2008. Correct. Nagkaroon ng Coast Guard law na ng 2009. All So right. the Coast Guard law of 2009 defines the mandate of the Philippine Coast Guard now. Okay. When we speak of the Coast Guard, it has something to do with maritime governance. All right. So the obligation of the coastal state, for example, sa Maritime Safety Administration, sa environmental protection, and even maritime law enforcement Mm. and maritime security. Okay. Pero pag panahon mo ng giyera, kayo po i-attach daw sa Department of National Defense. Ano po? Tama po yan, ma'am. Ang Coast Guard po, in times of war, will be placed under the Department of National Defense. Okay. Ngayon, kaya ko lang po na itatanong kasi parang ang tampo nyo yata nung nagkaroon ng Senate hearing, parang may duda ang ilang tao sa kakayanan at determinasyon ng ating Coast Guard na depensahan ang ating claims sa West Philippine Sea. Bakit po? Sinasabi niya na ang Coast Guard daw nagkulang tayo ng pagkakataon na gawin ang pagpapatrolya sa isang lugar, no? Although Okay. sinabi ko nga na ang Coast Guard, we have very limited number of assets, no? Mhm. And particularly in Palawan, sabi ko there are only 3 Coast Guard vessels na nandyan. And Mhm. kung gaano kalawak ang West Philippine Sea, you cannot expect na ang isang maritime feature ay bababara natin ng 24/7 Mhm. dahil sa lawak ng West Philippine Sea. Kung ang maritime features nga lang na siyam ang iikutan natin, ay mauubos ang isang buwan, ma'am, sa Okay. magkakalayong destination nito. Okay. What more kung bababara natin ang sinasabing nagkakaroon ng pag-uumpukan or swarming ng Chinese maritime militia. Pero Correct. definitely, ma'am, ang nakakalungkot dyan is tingin ko naman sa mga nakaraang buwan when we started publicizing itong effort ng Philippine Coast Guard and even the Armed Forces of the Philippines, makikita naman ng sambayan ng Pilipino na talaga namang ginagawa namin ang aming patriotic duty, no, na siguraduhin na meron tayong presensya sa West Philippine Sea. Okay. Kaya ako po naitanong kasi ang China Coast Guard naman po, medyo bata compared with our Coast Guard, yung tanod baybayin ng Pilipinas, ang tawag sa inyo sa Tagalog. 2013 sila pero bahagi din sila ng People's Armed Police of China. Kaya lang, itong mga recent incidents, actually, mukhang nag-back up yung People's Liberation Army, yung Maritime Patrol ng China. Pakipaliwanag nyo nga ho, you counted 46 vessels itong huling insidente sa Ayungin Shoal. Ano po? Pakipaliwanag nga, ito ba yung escalation na seryoso? Gusto ko muna magkaroon ng short background with the China Okay. Coast Guard. No? Okay. In 2012, nung nagkaroon tayo ng standoff, wala pa namang China Coast Guard. Correct. Mhm. Philippine Coast Guard vessel pa lang din nun. At the same time, iilan pa lang ang barko natin. But they have been deploying already yung mga white ships nila. Ang Correct. China Coast Guard ay nanggaling sa 5 different agencies. No? Kaya ang tawag nga dyan before ay 5 headed dragons. No? Mhm. A year after the standoff, ni-unify nila itong 5 headed dragons na to. At ito na ngayon yung tinatawag nilang China Coast Guard. Totoo po yung sinasabi nyo na ang China Coast Guard ay napailalim sa PAP, which is also under the Chinese Military Commission. So if Correct. we're going to qualify whether China Coast Guard is katulad ba ng Philippine Coast Guard na civilian or under ng military, sa kanilang batas po, domestic law, it's very clear na anything that falls under, no, the Chinese Military Commission have all this military identity, no. Ngayon ang tanong, ilan ba ang na-deploy nila sa Ayungin Shoal nitong nakaraang resupply mission? Based on our monitoring, meron 8 na Chinese Coast Guard na deploy sila. And then we were able to monitor as well physically. When we say physically, ito yung mga Chinese maritime militia na talagang actively, no, na humarang para ma-prevent ang resupply mission natin. And then you also have another 22, no, na Chinese maritime militia na namataan tayo using our radar through the automatic identification system.
And then from afar, meron din tayong nakitang dalawang PLA Navy vessel. Ito ang pinakaunang pagkakataon na ang China Coast Guard ay nag-deploy ng 8 karaming Coast Guard and 36 na Chinese Maritime Militia para ma-prevent ang ating resupply operation. So ibig sabihin, parang yung swarming na sinasabi, talagang tinatakot, pinapalibutan, pinipigil na magkaroon ng resupply mission na successful. Ano po? Parang ganun ho ba yung escalation na nasisilip ninyo na sa bawat yugto na may resupply mission, haharangan nila, isa-swarm nila yung ating mga tao? Ang Chinese Maritime Militia, ma'am, sa aming pag-evaluate, no, dalawa ang role nila. Una is yung mag-swarm talaga, ibig sabihin, gaya ng napabalita 2 weeks ago in Julian Felipe, wherein nagkaroon ng almost 135 no, na Chinese Maritime Militia. Ang objective nitong mga Chinese Maritime Militia na to is that kung hindi sila manonotice, hahayaan sila na magkaganyan, there's a possibility na ma-dominate at sabihin nilang they take effective control ng isang maritime features natin sa West Philippine Sea. Okay. And then the other role, no, na again, this is also the first time, no, sa mga nakaraang resupply operation natin, na ang Pilipinas ang nakapagpakita sa mundo na ang Chinese Maritime Militia ay talagang nag-exist and it takes command from the Chinese Coast Guard as part of their military operation. Okay. Noong mga nakaraang panahon, sinasabi ng Chinese Embassy at even the Chinese government na ang Chinese Maritime Militia is non-existent. Mga ordinaryong mangingisda daw to. Pero dahil nakita natin ang synchronized movement ng Chinese Maritime Militia, every time it takes command from China Coast Guard para tulungan ito na harangin o barahan ang resupply mission natin, napatunayan natin sa buong mundo na ang Chinese Maritime Militia ay talagang nag-e-exist. Okay. Liban ho sa water cannons, ano pa ho yung ibang dineploy nilang gamit o equipment para harangan yung Philippine Coast Guard sa resupply mission? Ano ho ba, gaano ho ba ka-overwhelming o gaano ho ba ka-daunting yung kakayahan nila na pigilan yung ating resupply missions? Miss Malu, ito na nga yung sinasabi ko, no? Every time na tinatanong ako, ano pa daw ba ang ine-expect nating more aggressive na gagawin nila? Ang sagot ko na, ang Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines ay nakaranas na ng military grade laser. Every once in a while na may resupply mission, we're always subjected sa dangerous maneuver. Pangatlo, nagamitan na tayo ng water cannon. Pang-apat, hindi na talaga nila natiis. Ipinakita na nila na ang Chinese Maritime Militia ay katuwang talaga nila sa pagharang sa atin. Right. Kahit kami ngayon, nagtatanong na rin, ano pa ba ang worst case scenario na magagawa nila? Na masasabi lang, these are just calibrated calibrated aggressive action na it is short of war. No? This is zone activity, Ms. Malu, na they're very careful not to cross that threshold. Dahil alam nila, kapag pinuntahan nila yung threshold na yan, they might have a complicated problem with the United States because of the Mutual Defense Treaty. Right. So as much as possible, they are just confining us with that kind of strategy na water cannon, dangerous maneuver. Yun na lang eh. There's no other next step. Okay. So parang push and shove, ano po, parang ganun pa lang, pero hindi pa attack na frontal. Pero ang Pilipinas, sabi ho ng National Task Force for the West Philippine Sea, may sinumite kayong adjusted strategy na kung papayagan at pipirmahan ni Pangulong BBM, ito yung magiging bagong tatahaking landas. Gaya na sinabi ni ADG Jonathan Malaya, ito ay inaisumiti na natin sa Pangulo and hinihintay na lang natin na ma-aprobahan ito. At sakali mang ma-aprobahan ito, ito na magiging ating bagong patnubay, no? Sa ating response sa West Philippine Sea. Okay. Sa bahagi ng China, liban dun sa pagpapatawag sa ambassador niya sa Malacanang, hindi lang natin alam kung matutuloy o kailan magaganap. Pero yung problema ho, sabi nila, wag naman din daw mag-provoke ang Pilipinas. Gusto daw nila ng peaceful dialogue. Tunay o kaduda-duda ba itong sinabi ng China? Tayo pa ba talaga nagpo-provoke, ma'am?
Kung gusto talaga nila ng peaceful dialogue, ma'am, no? In the first place, they should not be there, no? Again, that falls within our exclusive economic zone. It has already been decided by the arbitral ruling in 2016. So kung gusto talaga nilang ng mapayapang pag-uusap sa West Philippine Sea, I think ang pinakauna nilang dapat gawin is i-pull out ang mga Chinese maritime militia na nagsuswarm at nakakasira ng ating yamang dagat, ng Mm. China Coast Guard na patuloy na nanghaharas ng mga Filipino fishermen, Mm. ng PLA Navy vessel na hindi mo malaman kung anong dahilan bakit nandyan dahil hindi naman nila dagat ito. Mm. So kung ang sukatan natin talaga ng sincerity sa pag-uusap, tingin ko, tayo naman, we have always been sincere. We don't escalate the tension. We don't provoke anybody. Gaya nga na sabi ko, ma'am, no? Ang mission natin over the weekend, ano lang ba? Last Saturday, ang mission natin, mamigay ng fuel sa mga maliliit na mga ingisda na nangingisda sa Baho de Masinloc. Anong Mm. ginawa nila? Ng water cannon sila, tinaboy nila ang mga mangingisda. Nung Sunday, ang mission natin, mag-deliver ng supply sa ating kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. Anong ginawa nila? Winater cannon nila hanggang masira ang isang supply boat. And Correct. these two operations are just routine operation. We're Mm. not provoking anybody. Mm. These vessels that we are deploying, these Mm. are not even warships. These Mm. are civilian boats, no? Mm. Doing humanitarian support Okay. para sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa welfare ng ating kasundaluhan sa Ayungin. At sa matagal na panahon, talaga hong itong resupply mission halos repetitive o paulit-ulit na activity. Ano po? Kung kahit nga ma'am, araw-arawin natin dito wala naman talaga sila dapat pakialam dyan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Deputy Director General Malaya, ang problema, may Chinese misinformation army dito sa Pilipinas. Kasama na yung sabi-sabi na ang US ay kabahagi ng resupply mission o participant. Ano bang silip ninyo? Meron ba talagang disinformation army ang China? May sustento ba to ng Beijing? At ano talaga yung kanilang ginagawa ngayon? Nasaan sila? Kayo po ba ma'am ay naniniwala na hindi talaga or wala? Nakakalungkot ma'am, no? Dito sa social media, kung iyan ang gagamitin nating basihan, for us to really measure kung meron talagang information operation na ginagawa ang People's Republic of China dito sa Pilipinas, malulungkot ka kung iisipin mong ang mga Pilipino palang nagpo-post ng antay sa mga activities natin sa West Philippine Sea ay talagang using their own rational thinking para sabihin nila, hindi, natural na pag-iisip lang to. Pangalawa, ang objective kasi nila, there are two ways, no? The first one is to belie the truth, no? Ang ina-advance nila is yung version ng story ng Beijing, no? So pag sinabi natin tayo ang binangga, sasabihin nila tayo ang nambangga. Tayo ang nagsadyang magpabangga. So yung ina-advance ng mga pro-China trolls na to, no? I don't want to think, ma'am, na ang Pilipino na talagang saloobin niya gamit ang kanyang common sense, ay sasabihin tama ang version ng story ng China. Kasi kapag nangyari yon, we failed as a nation. Ibig sabihin, ano pang pagmamahal niya sa Pilipinas para i-uphold ang storya ng China? And then the other activity ng ginagawa ng mga pro-China trolls na to is, besides from belying the truth, no, or distorting the right information, is that they are also attacking the messenger. I myself, no, had been a very favorite victim ng ating mga pro-China trolls. Ang sabi nila, ako daw ay pro-US. Ako daw ay tainted source. At kung ano-ano pa. Nakakalungkot nga. Minsan nga, ayoko na tumingin sa social media, ma'am, dahil kung ano-anong caricature na rin ang ginawa nila sa akin. And para sa akin, para maisip mo lang na ano bang kasalanan ko sa mga tao na to. I'm just telling you the right information in the West Philippine Sea. Again, malulungkot ako pag sinabi kong may mali ka kasing sinabi. Pero wala naman. Kaya I would think may binabayaran kasi dito kaya nila ginagawa to. All right. Ngayon, you've studied defense policy and you know that China actually deploys its soft power techniques. Ano po?
across Asia. Tulad ng sinasabi ninyo, siguro tong disinformation army na to. Siguro yung mga Confucius Institutes na naglipa na across Asia. Siguro yung column ng Chinese ambassador sa mga pahayagan. And in the time of President Duterte na nagpivot tayo sa China, maraming donations sa PCOO mismo at training at program sharing for broadcast sa ating mga public television channels. So, it's there already. It's a network. Ito po ba'y kasama sa inaaral ngayon ng National Task Force? How could we undo what China has done under President Duterte na talagang super friendly ang naging kalakaran? Well, ako ma'am, kapag pinag-uusapan natin ang dating Pangulong Duterte, ang safe take ko lang talaga dito is that we cannot blame the former president dahil naging sincere lang talaga siya siguro, no, in extending his hand kay Xi Jinping. Unfortunately, hindi lang naging sincere si Xi Jinping sa napag-usapan nila ng dating Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, how can we be able to undo this kind of massive misinformation sa nangyayari sa West Philippine Sea? Kung maaalala mo ma'am, no, nung nakaraang administrasyon, no, may mga Pilipino kapag napabalita na merong harassment ng Filipino fishermen, parang ang hirap ibenta ng storya na yan. Dahil even the Filipinos themselves are not convinced na meron pa ring ongoing harassment, no? Na kailangan mga talagang makita nila mismo, may mga komento na naayos na daw ng dating Pangulo ang ugnayan natin sa China. So it's no longer happening. Ngayon, kung ang question is, how are we going to be able to undo this? Sinagot na to ng ating National Security Advisor nung nagpunta kami sa Pag-asa, ma'am. No? Ang sagot niya lang natin dito, at ito ang ginagawa natin ngayon, we just have to tell the truth. Okay. Kailangan lang nating sabihin talaga sa sambayan ng Pilipino ano ang nangyayari. At kailangan natin talagang gawin ito sa tulong ng ating mga media friends. Okay. It is through you that we can be able to undo this massive misinformation na nangyari sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Pero ang recent na developments, di ba po, bumiyahe pa sa Beijing si Pangulong Duterte. Ito yung mga several months ago na kalagitnaan ng pag-escalate ng tensyon sa West Philippine Sea. At the same time, if you talk about yung Association for Philippines-China Understanding, may mga batikan tayong politiko. So ibig sabihin, merong China enclave, pro-China enclave. At parang hindi malinaw kung paano yun i-undo because they probably served in government as well. They probably mean well, pero mukhang wala namang counterfoil yung inyong strategy para harapin itong mga usaping ito liban sa everyday, sabi ninyo, tell the truth. Ako ma'am, ang measuring stick ko dito, una sa lahat, natutuwa ako na ang mga politiko natin nagsusuot na ng t-shirt na ang West Philippine Sea sa atin. Pangalawa, natutuwa ako na sa nakaraang budget hearing, napapansin na ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, sa efforts natin sa West Philippine Sea. Okay. Ibig sabihin, ang transparency initiative natin that started only this February this year, no, is gaining traction. Nagkakaroon na ng kung ikaw politiko ka noon at pro-China ka noon, ngayon you would really have a second thought, no, para ito uli ang maging plataforma mo para maiboto ka sa eleksyon ng 2025 or even in 2028. Ang mga Pilipino ngayon, because of the transparency initiative that we do, as again, we are just telling the truth. Tingin ko ma'am, ito hindi pa natin siguro masasabing mababago natin ang buong national government dahil nagkaroon ng lamat nga sa pagiging pro-China ng mga iilang politiko. But definitely, ako ma'am, I'm very optimistic na ang 2025 election is enough for us to measure kung gaano naging epektibo ang approach natin in creating awareness and consciousness sa mga Pilipino na ang West Philippine Sea ang dapat nating i-prioritize at tanggalin na natin sa posisyon ang mga politiko na nagbenta sa Pilipinas noong mga panahon nila. Matanong ko lang, may sinabi kayo na may 3 international rules na binayolate ang China dito sa recent incidents, Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Ito yung Rules 2, 7, and 18A. Pakipaliwanag nyo nga po para malaman din ng mga tao na bago mag-escalate sa talagang matinding tensyon, ano ba yung mga dapat ilatag na violations ng China?
Sa dagat po kasi ma'am, meron tayong tinatawag na International Regulation to Prevent Collision, no? COLREGS of 1978. Ang Pilipinas ay signatory dito, ang People's Republic of China ay signatory din dito sa international convention na to. Ibig sabihin, kumbaga ano to batas trapiko sa gitna ng dagat. Ang sinasabi natin dito is that ang China Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia bina-violate nila ito, for example, not maintaining a safe distance. No? Secondly, yung crossing the bow. No? Lagi nilang kinakat yung mga barko na talagang napaka-dangerous. Ang difference ng pagkat sa kalye at ang pagkat sa dagat, mas dangerous sa dagat. Kasi sa kalye, kahit anong bilis mo, pag namreno ka, hihinto talaga yung kotse mo. Although mag-skid lang siya ng konti. No? Pero sa dagat, kapag kinat mo ang isang barko at tumatakbo siya ng a certain speed, wala namang brake eh. Hindi naman siya makakapag-brake. Tuloy lang. This is, you'll still be drifted forward or kailangan mong mag-backing, no? Mag-atras ka eventually. But of course, it will take time. So, these are set rules, no? Sa karagatan na dapat ino-observe ng mga barko na nasa gitna ng karagatan. Okay. And obviously, ang China hindi niya ino-observe ito at tahasan niya talagang binaviolate. Okay. But do you think China could be called upon to at least observe the rules on collision at sea? Well, this is one of the recommendations that the Philippine Coast Guard did sa ating Pangulo, no? Na ito ay i-file sa International Maritime Organization para mga bansa na kasama dito sa IMO General Assembly would also call out, no, itong pag-violate ng China dito sa collision regulation na pinirmahan din naman nila. Okay. Commodore J, sa totoo lang, dahil sa araw-araw nasa balita yung mga ganap sa West Philippine Sea, parang sa ngayon masasabing sa termino ng mga ilang academic, low intensity conflict, diplomatic row. Pero parang lahat nangangamba na ito kaya mag-proceed sa military engagement at high intensity conflict. Ano sa tingin ninyo yung mga salik na dapat bantayan? Ano yung mga do not cross the line na punto para hindi mag-escalate further? Well, this is something to do with the question, ma'am, no? Na ang Coast Guard ba mag-water cannon din? Sinasabi ko nga na ang Coast Guard, we are just abiding with the guidance of the President. And despite of the harassment, despite of the aggressive behavior of China Coast Guard, we're not going to respond with the same level of aggression. Ang Coast Guard vessels natin kapag dinideploy sa West Philippine Sea, yan ang paulit-ulit nating reminder na kahit anong mangyari, kahit anong provocation ng iba to sa inyo, we have to make sure that we're going to maintain cooler heads at we're not going to cross that line, no, of doing another aggressive activity because they might counter-respond na hindi rin natin kakayanin. Okay. So, I think for the Philippine government, sanay tayo dyan. Alam natin how far can we go, how tolerant we should be for us to prevent that kind of kinetic conflict, no, with the People's Republic of China. And then secondly, the same thing, using an armed means, no, to elevate this is something na hindi manggagaling sa atin. Definitely hindi natin gagamitin ang armed aggression to respond to the bullying of China on the part of the Philippine Coast Guard. And I think we also believe, no, that the Chinese government would also hesitate to do the same. Etong attack na to. Because they know that the moment that armed attack has already been done on the part of the People's Republic of China, then it would trigger a mutual defense treaty, which is much bigger problem that they can ever imagine. All right. So parang ngayon battle of wills. Ano po? Sino ang medyo behave? Sino yung aggressor? Sino yung prey? Sino yung predator? Pero recently, actually, hindi rin nakaabot dun sa kanilang tungtungin. Meron yung ating to coalition na gusto sana magdala ng mga Christmas goodies para sa ating mga Coast Guard personnel. Paano ho yun? Kasama ba yun dun sa unarmed o non-armed efforts to deal with the situation sa West Philippine Sea? Nakatutulong ba yon? Well, Ma'am Malu, no, for the Philippine Coast Guard, of course, our commandant has been very clear, no, when atin ito coalition,
launch itong sabi natin ngayon na Christmas convoy, no. We have already committed na ang Philippine Coast Guard will be sending vessels to provide security escort. Sa aming paniniwala, ang ganitong activities ng civil society also strengthens, no, our rightful claim dito sa West Philippine Sea. Dahil civil society like them has the freedom, no, to visit these areas. Ibig sabihin, ganun kalaya ang mga Pilipino na puntahan to. And then pangalawa, nakakapag-boost din to ng moral ng ating mga tropa sa mga isla na to. Knowing for a fact na ang civil society has prepared Christmas gift packs, Noche Buena packages pa ata para sa ating mga tropa na nasa mga isla ng West Philippine Sea. Nakakatuwang mangyari to, no? So Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, the National Security Council, and even the NTF-WPS had a positive appreciation netong atin ito coalition Christmas convoy. Okay. However, anong nangyari dito, Ma'am Malu, no? Ang Philippine Coast Guard, yung Belchora Aquino, ito yung pinakamalaking barko natin. When we departed Port of El Nido, tayo ang lead vessel, no? Subalit nung hindi pa tayo nakakalayo sa may bandang Recto Bank pa lang, no? Hinarang. Halfway tayo ng papuntang Lawak Island as the final destination sana ng Christmas convoy. Hindi pa naman tayo hinaharang. Na-monitor natin ang China Coast Guard vessel at a distance of 2.8 nautical miles from the convoy. Ibig sabihin sa right side natin. While we were traversing that waters, ang kapitan ng Kapitan Felix Oca decided to have a quick U-turn, no? Ang barko natin, ang Belchora Aquino, tinawagan pa rin sila sa radio, trying to convince the captain of Kapitan Felix Oca na kaya pa naman nating mag-proceed. You just have to follow me. Siguraduhin lang natin na dire-diretso tayo hanggang makarating tayo ng Lawak Island. However, the master of the vessel decided na talagang babalik na siya ng Port of El Nido. Of course, on the part of the Philippine Coast Guard, we cannot blame the master's professional judgment. What made him decide na bumalik na lang. And the atin ito coalition also respected the decision of the captain of the vessel. But should have been na-consult ang Philippine Coast Guard. I think ito sana ay isa sa masayang selebrasyon, no? Na masasabi nating ang civil society became also victorious in doing their contribution sa West Philippine Sea. Ano ho pa yung pwedeng gawin ng mga mamamayan? And do you think people care enough outside of yung contested area? Ano po? Bakit kailangang may pake? O bakit kailangang alamin ng mga taong bayan ano nangyayari sa West Philippine Sea? Ano pwede natin gawin para tumulong? Ako, ma'am, ang tanong lagi ng ordinaryong tao, ano ang magiging contribution nila sa effort ng West Philippine Sea para sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard? Simple lang, ma'am, ang request ko. Dahil alam natin ang mga Pilipino, mahilig mag-Facebook, mahilig mag-social media. Lahat ng social media platforms yata, ang henerasyon ngayon, bata or matanda, merong Facebook account. Ang request ko lang sa kanila, while we are browsing social media accounts, kung meron tayong makikitang fake news or anything that spreads wrong information about sa effort ng gobyerno to undermine ang trabaho ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, we might as well make a comment, no? Sabihin natin na ito ang tamang impormasyon, mali ito. Dahil naniniwala ako, Ma'am Malu, no, na sa mga Pilipino na siguro wala masyadong internet or wala masyadong telebisyon na makakapaghatid ng balita, tamang balita sa kanila, tamang impormasyon, ito na yung nagiging basihan nila for source of their information. Ngayon, kung ang mga Pilipino, hahayaan lang tong fake news na to pass through our timeline, no, or the news feed natin, baka ang susunod na Pilipinong makabasa nun, kung hindi natin i-call out, yun yung paniwalaan niyang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya para sa akin, obligasyon ng bawat Pilipino, while nag-i-enjoy tayo pag-Facebook, para sa akin, this is a very small did but has a lot of big contribution sa effort natin sa West Philippine Sea in combating information operation of the People's Republic of China.
Pero that could fire up even more the pro-China trolls. Ano naman mensahe nyo sa kanila? Pera-pera lang ba to? O talaga bang panindigan nila na nasa tama ang China? Alam mo ma'am, hindi ko na rin alam kung what would really motivate itong mga Filipino trolls, no? Hindi ko, minsan iniisip ko na lang, hindi talaga sila Pilipino eh. Kaya nga ang sabi ko ma'am, during my traitor tweet, no? Ang tingin ko, gusto ko isipin na hindi sila Pilipino na lang. Kasi Mhm. mas sarap matulog sa gabi na isipin na mga Pilipino nagkakaisa tayo para sa West Philippine Sea. Pero Okay. nakakalungkot na makakakita ka sa Twitter feed or sa Facebook na isang Pilipino, although hindi natin alam kung Pilipino talaga, no? Na nagsasabi na mali ang ginagawa natin sa West Philippine Sea. Para Okay. sa akin, it's safe to say and it's more peaceful, no? Natanggapin, hindi siguro Pilipino to. Kasi Okay. nakalungkot kung ang basihan lang nila is yung bayad na tinatanggap nila. Kasi Mhm. ang laban na to, hindi naman para sa atin eh. Para to sa susunod na henerasyon ng bawat Pilipino. Okay. Commodore J, you've been looking at this issue for some time already. Pasintabi po, ano ho sa tingin ninyo ang end game? Kung baga, in other words, ano yung posibleng best case at worst case scenario in the next year? Kasi parang tipong girian tayo ng girian itong nakaraang taon at tila hindi malinaw kung ano yung dulo ng kwentong ito. Ano sa silip nyo ang end game? Well, ako ma'am, ayoko magkaroon ng uh, pessimistic end game, no? I would like to see it in a very optimistic lens, no? Ako para sa akin ang end game natin dito is for us to modify the aggressive behavior of China. Okay. Sa dumadaming bilang ng bansa na kumukondena at nagkikriticize sa activities ng China sa West Philippine Sea. Naniniwala ako na ito ay patuloy na makakapagbago ng kanilang activities dito. One good example, every time we publicize ang swarming ng Chinese maritime militia in different parts of the West Philippine Sea. Nag-swarm sila sa Sabina Shoal and expose natin. A few days after, they left. And also in Iroquois Reef. And most recently in Julian Felipe. There were 135 of them. A few days after, niliparan ng Armed Forces of the Philippines, there were only 28 of them. Ibig sabihin, every time that they are exposed internationally, inaarayan na nila to, anything that has reputational cost on them. Mhm. Subalit, ang issue lang naman talagang natitira lagi sa atin na masasabi nating merong pataas na level ng aggression is always in Ayungin Shoal and Baho de Masinloc. Ito ang iniisip ko pa rin na sa patuloy nating ginagawa, sa patuloy natin na pag-expose ng ganitong behavior ng China, uh, sana mabago pa rin nila ang kanilang ginagawa rito na ang masettle natin ito peacefully with the People's Republic of China. Ito yung positive forecast ko na mangyayari sa West Philippine Sea. And Okay. secondly, we just started last February in our effort of exposing this aggressive behavior of China. Ang China, ma'am, binago nila ang West Philippine Sea status quo since 1995. Imagine, we lost Mischief Reef in 1995. They were able to occupy Scarborough Shoal in 2012. Build Uh, islands. build islands, reclaim islands for so many years. Ngayon, nandyan na sila. They did it for more than 2 decades. Tayo, ma'am, last February lang tayo nagsimula. Disyembre pa lang ngayon. Basically, 10 months pa lang nating ginagawa ito. And we are already seeing a positive development na nakakapagbago ng behavior ng China. What more kung tatagal pa to ng 1 taon? Alright. That's how optimistic I am para sa West Philippines, ma'am. Okay. May quick question lang ako. We have a very significant and actually very big Chinese diaspora, Chinese Filipino diaspora. Sila po ba'y nasasama sa kwentuhan para lang siguro by way of moral suasion magkaroon ng malinaw na usapan para sa mga trolls at mga pumupuna sa Philippine position on China? Well, I think, ma'am, the National Task Force West Philippine Sea is looking into this regarding the
Specifics, sorry ma'am, wala akong specific dito. Oh, kasi across Asia, ganun po yung nangyayari. Ano? May Chinese diaspora na talagang malaking bagay dahil important voices sila sa ekonomiya, sa iba't ibang profesyon, at even sa politika. Anyway, last question ko po. 2 weeks na lang magpapasko na. Ano po yung Pasko? Gaano sineselebrate? Ano yung nangyayari? Ano yung lungkot na hinaharap? O kung sakali man, ano yung reunion na posible para sa mga Coast Guard personnel natin na nasa mga isla? Anong itsura ng Paskong darating? Ngayon ma'am, sa totoo lang, ang miyembro ng Philippine Coast Guard, kahit pa naka-station sila sa mga isla natin, in those 6 maritime features na ino-occupy natin sa West Philippine Sea. At sa mga tropa natin na mag-celebrate din ng Pasko nila on board the Coast Guard vessel because they have to be on call and still man their vessels, no? Naniniwala ako mas masaya ang Pasko nila ngayon kahit pa ginagawa nila ang trabaho nila na to sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang panahon, Ma'am Malu, no, nalulungkot lagi ang Coast Guard every time na we were able to document a particular aggression ng China. Pero kami-kami lang nakakaalam. Mm-hmm. Nalulungkot kami na we were able to document ang harassment ng Filipino fishermen na hindi rin nalaman ng publiko dahil pinili nila na wag nating isa publiko. Publi na lang. Nalulungkot, nalulungkot kami na hindi alam ng mga Pilipino ang sakripisyo ng bawat miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard every time we patrol West Philippine Sea. Pero ngayong Pasko, we're going to celebrate it knowing na ang buong sambayan ng Pilipino are now aware of what we are doing and what we are sacrificing. Kaya alam ko ma'am, mas masaya ang Pasko ng miyembro ng Philippine Coast Guard and even the soldiers of the Armed Forces of the Philippines. Bigyan nyo nga po kami ng ideya. Ano po yung ihahatag sa hapagkainan? Nagluluto ho ba ng mga special na mga pagkain na typical pag Pasko o Noche Buena? Well, si Commandant Ma'am, no, ang guidance niya lang kanina, si Admiral Ron Hill Gavan, pinag-usapan na namin ito. No? He wants our personnel assigned on board and also assigned in those areas na magkaroon ng isang maayos na pagkain. Simpleng grocery treats na madadala nila doon gamit ang aming mga barko para sa lubungin nila ang Noche Buena ng kahit paano may ngiti sa kanilang mga labi. Okay, so Commodore J, maraming salamat ho sa pagtutok sa usaping ito at pagpapaliwanag ng iba't ibang issue. Magandang araw po at good luck sa ating lahat. Merry Christmas na rin sa ating mga Coast Guard personnel. Maraming pong salamat ma'am and Merry Christmas as well.